Samantala, hingi po tayo ng update sa epekto ng bagyong Aghon sa Quezon Province. Kausapin po natin ang head ng PDRRMO Quezon, si Dr. Melchor Avenilla Jr. Magandang umaga at welcome po sa Balitang Hali. Sir, good morning. Magandang umaga po sa inyo, Mr. Avenilla. Can you hear me? Yes, ma'am. Magandang umaga po. At makikibalita lamang kami sa latest assessment po ninyo sa pagtama ng bagyong Aghon dyan po sa Quezon. Yes, ma'am. Thank you very much po, Ma'am Tony, at sa inyo po mga taga-subaybay. Isang magandang araw. Po sa lalawigan po ng Quezon sa ngayon po ay maayos naman na po ang panahon. Utay-utay na po sumisikat ang araw. Wala na pong bugso ng hangin at ulan. I see. Pero hanggang kailan ho ba mananatili sa evacuation centers yung mga apektadong residente at ano ho yung mga pangunahing kailangan pa po nila? Mostly po ng mga evacuated individuals natin talaga ay nakauwi na po sa kanilang mga tahanan, lalo na po dun sa mga pinaha natin na mga barangay. So, ang inaalala na lang po namin na baka meron pa mga natitirang individuals na nasa evacuation center. Yung huling dinaanan po ng bagyo kagabi, dun sa Patnanungan and other Mr. So, bago pa lang po kasi pumapasok yung Mr. Avenilla, meron ho ba tayong naitalang mga casualty o kaya nawawala o pinaghahanap pa ho sa mga oras na ito? Wala po kaming na-monitor para sa missing individuals, pero para dating po doon sa casualty ngayon, may mga unverified information po na nakarating sa amin at hinihintay lang po namin ang mga official report na manggagaling po sa lokal na pamahalaan para po ma-declare na ito na typhoon related po ba ito o hindi once masubmit po natin ito sa regional level. Alright, marami pong salamat, Dr. Melchor Avenilla Jr. ng PDRRMO Quezon. Magandang hapon po. Maraming salamat po, Ms. Con. Salamat din po. Kapuso, para sa mga maiinit na balita, mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso naman abroad, subaybayan nyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.